makinig na mabuting balita? Amen! Amen! So tayo po ay handa na? Ang ating gitarista ay handa na ba? So tayo po ay handa na ang ating gitarista ay hindi pa. Praise the Amen! Lord! Hindi malakas tumapulit, palakpak para kayo tonight. Amen! Sa oras nito, handa na po ang lahat na makinig ng mabuting balita. Praise God! Amen. Ang gagawin din po ng ating Diyos ay walang iba kundi ang ating poging-poging tatay, Brother Chito Agrabate. Malaya po natin taas ang ating pinagpalahamay at ating pong awitin ng Covenant Song.
Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na tanging may kontrol ng lahat ng bagay, kung saan kami nanggagaling, kung saan kami nagtitiwala sa iyong Panginoon. Humihingi po kami ng tawad sa aming kamalian, lalong-lalo sa aming mga isip, pananalita at sa gawa, Panginoon. Marapatin mo na ang aming paglilingkod ay magkaroon ng kabuluhan, nang sa ganun, Father God, anuman ang aming hilingin ay malaya mong may pagkaloob sa amin. Turuan mo kaming maging marunong, matatag, malakas ang loob, at matapang na humarap sa hamon ng buhay. Pagalingin mo ang may karamdaman sa hapong ito, Father God, physically, emotionally, and mentally, spiritually. Dalangin ko, Lord, na sa aming paghiwalay pansamantala, ang biyaya mo ay aming taglay-taglay. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Buhay na palakpak kay Awel Kulay. Yung buhay na papuri sa ating Panginoon. Malakas na palakpak. Amen. Sinong gustong maging answered prayer nita sa kamay?
Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kung gusto mo na ma-answer prayer, smile naman dyan. Tanda na ba? In the Gospel of Mark, chapter 1, verse 40 hanggang 45, sumainyo ang Panginoon. May isang kitubig lumapit kay Jesus, naniklohod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag sa Jesus at hinipo siya sa bayang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos na ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok sa bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga magulang, mga kapatid, mga answer prayer, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Muli natin, purihin sa Al-Shaddai. Praise God, praise God. Salamat sa napakagandang boses at magaling na gitarista. Pwede na po kayo umupo. Sino ang gustong gumaling, itaas ang kamay? Amen. Ano man ang inyong karamdaman, ano man ang inyong mga nararamdaman, ano man ang inyong mga sakit, kapag tayo'y nanampalataya, tayo'y magagalingin ni Yahweh Al-Shaddai. Amen. Ako, dalangin ko rin na pagalingin ako din ng lubusan. Sapagkat bilang tao, may mga nararamdaman tayo. Amen ba? Pero hindi tayo titigil hanggang hindi nakamtan ang tunay na kagalingan. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, bago tayo maghiwalay sa hapon na ito, sa lugar na ito, angkinin mo na ang iyong kagalingan. Amen. Praise God. Ang title po ng ating pag-aaral, Healing Beyond Physical. Most of the time, ang ating karamdaman ay physical. Kasi bilang tao ay madali tayong magkasakit. Lalong-lalo na kapag hindi tayo sanay sa mga klima. Kunting ulan, kunting init, nagkakalagnat. Amen ba? Pag nagkamali ka ng pagkain, pag inom ng malamig, mamayang gabi, uubuhin tayo. Amen ba? Ako, pag nagmimisyon, pag uwi kapag gabi at ubo ako ng ubo, sasabihin ng asawa ko, nag-inom ka na naman ng malamig. Bilang tao ay hindi tayo nakalampas sa mga karamdaman. Pero isang napakagandang balita, hindi lamang physical ang kayang pagalingin ng Panginoon, kundi kagalingan beyond, ibig sabihin ng beyond lampas doon sa physical. Kasi, minsan mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating karamdaman ay hindi lang physical. At kapag ang ating spiritual ay may karamdaman, nadadamay pati ating physical. Amen ba? Kahit nakikita nyo, kapag tayo ay may problema, tayo ay may mga stress sa buhay, nadadagdagan yung acid natin. Pag lagi kang nag-iisip, madadagdagan ang acid natin. Amen ba? Amen. Pag ikaw ay hindi na nakakatulog, mayroong darating na sakit. Amen ba? At bilang tao, ulitin ko mga kapatid, tayo ay napaka-fragile. Kumbaga sa Tagalog na salita ay parang babasagin. Tayo ay marupok, mga kapatid ko sa Diyos. Lalong-lalo na nagkakaedad na tayo. Lalong-lalo na sa panahon ngayon,
na ibang dami nating kinakain na hindi na dapat tanggapin ng ating katawan. Amen ba? Napakaraming pagkain na hindi na dapat natin ilagay sa ating katawan, pero dahil tayo ay nasa sistema ng mundo, hindi tayo nakakaligtas sa ganung uri ng mga karamdaman na ating kinakaharap. Pero huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang mag-alala. May Diyos na nagpapagaling. Ang Diyos ay pwede nating asahan. Unang-una sa mga himala. Siya ang working miracle God. Kaya nga, kung aaralin po natin yung gospel ngayon, ang ketong ng mga unang panahon ay incurable. Hindi napapagaling. Amen ba? Naalala ko na ako'y na-assign sa Tala, sa Caloocan. Nandoon yung may mga leprosy. Amen ba? Pag nagpapalakpak ako doon, di sila nagpapalakpak. Alam niyo kung bakit? Bulok na yung mga kamay. Pag sabi kong purihin ang Panginoon, ganun na lang ang kamay. Pag masindi yung hangin, mararamdaman mo yung amoy ng mga sugat. Pero dahil missionary, haharapin mo. Sabi ng isang brother sa akin, Brother Chito, kami may mga sakit. Ang masakit sa amin, alam niyo kung ano? Hindi yung aming leprosy. Ang masakit sa amin, yung kami pagkaitan ng respeto. Yung maramdaman nila na sila ay reject, anong tawag doon? Yung madudumi sa'yo, tawag na? Mandigarihan ka, isang napakasakit daw sa kalooban nila. Kaya ang pinakamagandang approach sa kanila, huwag mong iparamdam na nandidiri ka. Kaya nga yung mga worker doon, kahit may balong sila niyayakap-yakap nila. Kasi gusto nilang iparamdam na kahit sila may sakit na ketong ay mayroong nagmamahal sa kanila mga kapatid. Pagkatapos kong magtok doon, sabi ko, wag sana kaming pakainin dito. Alam niyo, pagkatapos kong magtok, nag-deliver na ng tinapay. Alam niyo kung anong tinapay? Ensimada na nagbabasa-basa na rin. Kainan kami, ang mahirap kainin yung nararamdaman mo yung amoy. Pero thank God, sapagkat doon natuto ako sa maraming bagay. Inisip ko na lang, buti na lang Lord, hindi ako may ketong. Isa lang ako sa nandidiri. Amen ba? Kaya napakahalaga na magpasalamat tayo dahil wala tayong ketong. Amen ba? At alam nyo, minsan wala tayong ketong. May mga karamdaman tayong kinakaharap. Kapag tayo ay nag-maintenance na, medyo mahirap ng laban. Nagkaroon ako ng blood sugar, almost 10 years na po ako. Pero sa tulong ng Panginoon, lahat ng paraan ginagawa ko, maliban sa himala ng Diyos, tinutulungan ko yung aking sarili. Salamat sa padalang guyaban ngayon. Yan ang aking mga gamot ngayon kasi malakas daw yan sa anti-cancer. Maliban dun sa nag-walking ako, maliban pa yan na ako nag-jogging pa para mawala yung sugar. Pero little by little ay gumagaling. At alam nyo, kapag walang himala ng Panginoon, kahit may million kang pampagamot, di ka gagaling. Kahit pinakamagaling na doktor ang puntahan mo, pwede hindi pa tayo makaligtas. Pero thank God, sapagkat ang mga anak ng El Shaddai ay mayroong Diyos na nagpapagaling. Amen ba? Ano ang kagalingan beyond physical? Ano yung dapat nating gawin sa mga karamdaman na pwede nating kakaharapin? Yung tinatawag na recognizing and restraint. Kung sa Tagalog, kilalanin na mayroon tayong lakas ng loob. Amen ba? Ang pinakamaganda na pwede nating alagaan ay magkaroon ng lakas ng loob. Huwag na huwag tayong padadaig sa hamon ng buhay. Amen ba? Pag tayo ay may karamdaman at natakot ka, doble-doble yung iyong mararamdaman. Amen ba? Meron tayong kapatiran ng kanyang sakit-sakit sa puso, pero ang kanyang problema sobrang nervous niya. Kaya bumagsak yung kanyang nervous breakdown kasi hindi niya kinaya yung lakas ng loob. Kaya sabihin mo sa iyong katabi kapatid, lakasan mo ang iyong loob.
Pag naipakita mo kay El Shaddai na malakas ang iyong loob, hindi ka madadaig. Kasi hindi ka matulungan kahit asawa mo, hindi ka pwedeng matulungan sa problema mo. Amen ba? Pwede kang sabihin, lakasan mo ang loob. Pero ikaw, yung magmamanage ng buhay mo. Ikaw yung mag-uutos sa sarili mo. Ikaw yung magpapaalala sa sarili mo. Kaya lagi niyang paalalahanan ang iyong sarili, brother, Chito, lakasan mo ang loob mo. Sister, lakasan mo ang loob mo. Kasi ang demonyo ang daming ibinubulong. May diabetes ka, may high blood ka, may kung ano-anong sinasabi. Amen ba? Kaya napakahalaga na mayroon tayong lakas ng loob na hindi natin pinapanigan, hindi natin sinasang-ayunan ang mga responsibilidad na pwede natin kakaharapin, mga kapatid ko sa Diyos. Each of us has an inner strength that often goes unnoticed. May mga pagkakataon na hindi natin na-notice o nakikita sa ating sarili na mayroon ka palang lakas ng loob. Amen ba? Alam niyo, natutuwa ko sa mga mother, sa mga nanay. Kasi ang mga nanay, sobrang lakas ng loob. Yung mga tatay kasi minsan sila pa yung sakit ng loob. Amen ba? Opo. Amen ba? Yung mga nanay, alam niyo, hindi lang anak yung pinoproblema niya, maging asawa niya, problema niya pa rin. Pero hindi naman lahat. Amen ba? Kahit alam niyo, pero makikita niyo yung kanyang lakas. Walang-wala yung mga lalaki. Ang mga lalaki, puro balakura lang minsan. Kung anong gusto, yung lang gagawin. Amen ba? Pero yung babae, sabi nga sa psychology, ang isip daw kasi ng babae ay detail. Detalyado yan. Malinis kumbaga sa aparador, nakasalansan. Pag nakakita ka ng aparador na wasak, yun ang isip ng mga lalaki, wasak-wasak. Pag nakakita ka ng isip, yun sa psychology yun eh. Nakikinig ba kayo? Pag nakakita ka ng aparador na malinis yun, ang mga babae nakasalansan. Kasi malinis, mga kapatid. Kaya mostly, mga kapatid, hindi ko naman inilalahat kasi may mga brother tayo dito at kasama din ako eh. Parang ramdam yung sinasabi ko Amen ba? Pero meron tayong lakas ng loob, mga kapatid ko, kaya siya dahil na harapin ang hamon ng buhay. Kaya nga, nakakabilib talaga, hindi pa ako nag-joke. Nakakadilig yung mga nanay na sobrang strength nila. Kaya nga, yung mga anak nila, makikita ka kahit mahirap lang na ipag-graduate nila yung kanilang mga anak. Kasabay pa ng pag-aaway ng asawa niya. Amen ba? Because we have inner strength, mga kapatid. Kaya kung nalampasan natin ang problema, ibig sabihin, there is something within you. Mayroon ka sa sarili mo na kapangyarihan. Kaya mayroong kapangyarihan. May kapangyarihan na darama. Alam niyo ba yun? May kapangyarihan tayo na darama na galing sa Kanya. Eh kung ang babae ay malakas ang loob, lalo na kung ikaw ay naglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Palapakan natin ang ating sarili. So, recognizing inner strength, kailangan lagi nating kinikilala yun na kaya ko, Lord. Kasi may binigay ka sa akin ng lakas ng loob. Kaya-kaya ka itong lampasan. Ako, dumaan na rin ako sa mga stress ng buhay. Wala namang taong hindi nakaranas ng mga problema. Kasi kung hindi ko yun naranasan, mga magulang ko, magdodrawing lang ako sa pangangaral sa inyo. Pinapadaan tayo ng mga problema para tayo ay mayroong ikakapatotoo. Amen ba? Sabi ko nga sa inyo noong una, ang malaki kong takot sa aking pagmimisyon ay ang sumakay sa bangka. Amen ba? Ayaw na ayaw akong sumakay sa bangka. Halos 2 taon akong nagdahilan para maghayo sa mga kabilang ibayong dagat. Sa 2 taon, naubusan ako ng rason. Kaya ako ay pinapunta doon sa isla, sabi ng tatay ko, kung hindi mo kayang maghayo sa kabilang dagat, huwag ka munang humayo doon, dito lang sa kaya mo. But alam nyo, along the way, hindi naman ako nagiging masaya. Alam nyo kung bakit? Preacher ako Ibig sabihin, kailangan harapin ko ang bawat hamon ng buhay.
hindi ako magiging ganap na preacher, hindi ako magiging ganap na misyonero, kung pipiliin ko lang yung gusto kong puntahan. Amen ba? Kaya dumating yung panahon nang hinarap ko na yung malaking hamon ng pagmimisyon na lumipat sa dagat. Isang beses naasen ako dun sa amin, sa may lugar ng sur. Alam nyo, sabi ng tatay ko, pag malakas ang hangin, huwag kang sumabay sa bangka kasi delikado yan. Isang beses, may bangkang malaki, tapos malakas ang hangin. Sabi ng coordinator sa unang standby ko sa isang lugar, Brother Chico, lilipat ka ba doon sa kapilang ibayo? Sabi ko, yes po, brother. Pero hindi ako makakapunta doon kasi malakas ang hangin. Alam nyo, maya-maya nagtambay na ako doon sa ating lugar. Tapos nakita ko, sabi ng isang coordinator, Brother Chito, nakikita mo ba yung nakasakay sa bangka na yan? Sabi ko, yes naman, brother. Yung mga nakasakay niya yung Brother Chito, hindi yan mananampalataya. Ikaw ayaw mo sumabay. Brother Chito, hindi yan preacher, pero nandyan tutuloy. Kaya napilitan akong sumakay doon. Alam nyo, nung ako'y makalipat sa ibayong dagat, naramdaman ko, there's something within me. Na yung takot kong sumakay sa bangka ay kinaya ko. Ganon din sa buhay natin. Marami tayong kinakatakutan. Kaya yung kinakatakutan natin ang nagpapatigil para tayo ay magiging matatag sa buhay. Amen ba? Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Embrace the change. Yakapin ang mga pagbabago. Amen ba? Sabi ko pag uwi ko, na-realize ko minsan sa pagmimission ko sa Manila, tumanda na pala ako. Sabi ng kapatid ko, bakit? Ano pa naman ang hinihintay mo? Siyempre tatanda ka talaga. Sabi ng kapatid ko, paano mo nalamang matanda ka na? Kasi tinatawag na nila akong tatay. Sabi ng kapatid ko, buti nga tatay ang tawag sa akin lolo eh. Pero along the way, na-embrace ko na yung changes. Although yung isip ko hindi pa tumanda ng masyado, hindi nga lang halata, pero yung physical natin ay nagkakaroon ng pagbabago. And we have to embrace changes. Kung bata ka ngayon, after 10 years, after 20 years, tatanda rin kayo. Diba? So ang mahalaga, tayo ay handa. Huwag tayong matakot na yan ay bahagi ng buhay. Amen ba? Kasi ang kalooban ng Panginoon, tayo ay maging matibay at malakas ng loob. Sabi ng may ketong, ibig kong gumaling. Yung word na yun na ibig kong gumaling, may halo pa yung duda. Pero isang assurance sa sinabi ng Panginoon, ibig ko gumaling. Amen ba? Harapin mo yung katabi, sabihin mo kapatid, ang ibig ng Diyos ay gumaling ka. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Ang mundo, mayroong tinatawag na power of positivity. Sabihin niyo positivity. Ang mundo, ito yung tinuturo na lagi tayong positive thinking. Huwag natin i-entertain yung mga negatibong bagay. Amen ba? Nung ako ay bata pa, ang dami kong trauma sa buhay. Ang dami kong parang negative sa isip ko. Unang-una, ang hindi nawawala sa isip ko, kapag sinasabi ng teacher na find your height. Di ba, sister? Pag sinabing find your height, parang pinapamukha sa akin dito ka sa unahan. Isang napakalaging negative ko yun. Alam nyo, sa physical natin, ang dami nating mga trauma. Amen ba? Kaya pag medyo mayroon kang mga disability sa buhay, kapag mahina ang loob mo, lalo kang manghihina. Tapos bubuliin ka pa, pantak-pantak ka dyan. Nakakasakit ng kalooban, di ba? Maitim ka, maputi ka, payat ka, mataba ka. Wala ka na nang pupuntahan, di ba? Lahat may mga
pagpapasakit ng ating kalooban. But we have to love ourselves because we are created by God in His image and likeness. Kailangan harapin natin, be positive mga kapatid. We must have a positive mindset that can change your outlook. Kaya noon, ang dami kong mga inferiority complex. Aba, nung mahilom yung aking isip, wala ka palang dapat ikahiya. Huwag ka lang maging walang hiya. Okay lang na wala kang ikinakahiya. Huwag ka lang na walang hiya. Ibig sabihin na wala kang ikinakaya, ano kung maliit ka? Ano kung matangkad ka? Ang mahalaga, nakakagawa ka ng mabuti. Amen ba? Minsan nga, may nagtanong sa akin, brother, sabi ng sister natin, brother, maganda ba ako? Sabi ko, mabait ka naman ah. Amen ba? Anumang bagay, positive or negative, nagkakaroon ka ng personal growth. Ito ay nagpapalago sa atin. Amen ba? Ako hindi mo na ako matitinag na, Brad, ang baba mo, aba, anong pakialam mo? Hindi mo na ako matitinag kung ano man ang mga sarili kong kakulangan. Kasi ang Diyos hindi nagkakamali. Kaya tama yung outlook ni Brother Rick, walang anak sa El Shaddai na pangit. Amen ba? Wala siyang anak na pangit. Ang mahalaga, mayroon tayong positivity na nag-a-attract ng mga positibong bagay. Amen ba? Meron po akong kaibigan na hanggang ngayon tinitreat ko siya bilang isang depressed na tao. Wala kang magandang sasabihin na tatangkatin niya. Minsan naiirita na ako kasi hindi mo siya kaya ma-encourage. Lagi siyang negative sa isip niya. Kung baga nakabuilt-in yung kanyang pagiging negative. Kahit may word of God ka, ilang beses na siyang nagpapakamatay. Yun nga lang, di siya namamatay. Pero very, very negative siya. Kaya mapalad ka kung may understand ka na positibo ka sa bagay. Sabi ko nga, may mga taong mayaman, pero feeling mahirap. May mga taong mayaman, pero kung kumilos, parang mahirap. May mga taong naman na mahirap, pero akala mo ang yaman-yaman. Anong ibig sabihin? Kailangan meron tayong positibong pananaw. Hindi ka nakabasa sa dami ng pera, kundi nakabase ka sa biyaya ng Diyos. Kahit makikita nyo yung mga taong walang Diyos sa buhay nila, dahil pa nila yung may ketong. They are always isolated sa kanilang sarili. Lagi silang malayo, akala mo laging uutangan. May mga taong nakilala ako na ang bahay nila, pag pinuntahan mo, susundan ka ng walis. Parang ayaw nilang nadudumihin ang bahay nila. Nakakahiya, no, di ba? Parang hindi maganda. And they always want to be isolated. Sila ay may mga sakit na makasarili. Pero yung mga taong baliwala ang lahat ng bagay for the sake of our relationship to everyone, ay meron tayong kasiyahan. Meron tayong kagalakan sa buhay. We embrace personal growth as an ongoing journey, not a destination. Tayo ay lumalago sa ating buhay spiritual na ang purpose natin ay hindi makaptan ng lahat ng gusto, kundi maging masaya sa buhay na bigay ng Diyos. Amen ba? Sabi ko nga sa mga outreaches ko, ako umiikot lang dito sa Manila for one only reason, dahil kay El Shaddai. Minsan nagre-reklamo na ako, minsan napapagod na ako, then suddenly it came into my mind, bakit ka na nagre-reklamo? Diba nandito ka para sa mission? Isang beses meron akong tampo sa gawain. Tapos nakita ko yung sister na nakataas ang kamay. Then it came into my mind. Di mo ba nakikita ang mga tao ito walang naging inaasahan ng Diyos? Ikaw patampo-tampo ka dyan. Medya bigla akong umiyak sa loob ko. Sabi ko, Lord, I'm sorry. Imbis pala ako maging blessing nila. Ako pa yung magpapapansin.
At alam niyo, ito yung aking mindset na maging blessing sa mga taong pinupuntahan. Kasi ano pa yung dahilan ng paglilingkod natin kung walang nangyayari sa aming pinupuntahan? Kaya pag may lumalapit sa akin, mabibigat ang problema, una kong salubong sa asawa ko, pakipanalangin kay ganito kasi ang bigat ng problema. And by that, natutulungan natin sila. Hindi mo man lang kailangan ipangalandakan na pinanalangin mo sila. Hindi mo kailangan iparinig sa tao na nanalangin ka sapagkat ang Diyos ang dapat makarinig ng ating panalangin. Amen ba? Mahalaga na mayroon tayong tinatawag na healing power of compassion. May kapangyarihan tayo na magpagaling sa pamamagitan ng ating habag, sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus na pinagaling niya ang may ketong sa pamamagitan ng kanyang compassion. Our compassion can bring about healing. Amen ba? Sabi ng isang magulang, huwag niyo akong bigyan ng sama ng loob. Kasi kapag ang magulang ang binigyan niyo ng sama ng loob, mahihirapan ang buhay ng mga anak. Amen. In the same with God, kapag nabigyan natin ng sama ng loob ang Diyos, tayo ang magsasuffer ng mga negativity sa buhay natin. And that's why we have always to please God. Patuloy natin ipakita that we are all His mga lingkod, mga servant, na magiging dahilan ng kanyang biyaya, ng kanyang dahilan ng kagalingan. Amen ba? So, we have to be resilient. Resilience is the ability to bounce back from adversity. Pag sinabing resilience, magi tayong matatag, magi tayong matibay, magi tayong malakas ang loob. Sa isang pamilya, kapag ang lahat ng ating mga kasama ay nangihina na, huwag kayong padadaig. Patunayan natin sa kanila na may El Shaddai tayo, na mayroon tayong pwedeng tawagan. Kung suko namin yung pamilya sa mga problema, huwag kayong susuko. Huwag na lang kayong pumimik to become stronger sa mga hamon at mga challenges ng buhay natin. Amen ba? Alam nyo, walang araw, walang oras na wala ka-chat na walang tao may problema. Lagi may problema. Ang bawat tao may kinakaharap na problema. At pag natukoy mo ang tamang dahilan ng kanilang problema, it is only to understand. Kailangan ipaunawa mo sa kanila, dalhin mo sila sa lugar na kung saan hindi nila napupuntahan. Alam niyo, isang ligaw, ang isang may piring, pwedeng bumangga yan. Para yun ay hindi makabangga, aalisan mo yan ng piring at makita niya at aalalayan mo siya. And the same with this life. Magi tayong kagalingan ng ating kapwa para sa para ipakita, para paranas na mayroong Diyos na naghihimala sa lahat ng bagay. Resilience leads to become emotional healing. Ang pagiging matatag ay nagdadala sa atin patungo sa kagalingan ng ating emotional. Amen ba? Nagdadala sa atin para maging malakas at magdadala ng joy para magkaroon ka ng tinatawag na spiritual willingness. Alam niyo ba, ang ating buhay ay interconnected. Hindi yan magkakahiwalay. Sometimes, akala mo masakit ang ating sigmura. Pero sometimes, bunga lang ng ating mga alala. Magkakadugtong yan. At alam niyo ba, ang science ay pinag-aralan na maging spiritual ay malaking tulong sa ating physical. Napatunayan ng mga scientists, mga kapatid, ng pagsisimba, ng paglilingkod sa Diyos ay nagdadala ng magandang pangangatawan. Tingnan nyo, maging mga scientists na mga factual ang kanilang pinag-aralan, pinasok nila ang spiritual just to prove na walang sayang sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen ba? Spiritual wellness is about finding peace within yourself. Ang kagalingan ng ating spiritual, wala man tayong physical na karamdaman, wala man tayong ketong, kung tayo ay magulo at maligalig ang isip natin, dahil pa natin yung may ketong. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina,
ang malaking sakit ng may ketong ay hindi yung may ketong, yung sila ay pandirihan at i-reject sa liputan mga kapatid. Amen ba? It involves understanding in your place in the world. So kailangan alam mo yung pwesto natin, alam natin yung space natin. That we are here not only for our own self. Amen ba? Nandito ka hindi lang para sa sakit mo. Nandito ka hindi lang para sa karamdaman natin. Kundi itama natin ang goal na Lord, pagalingin mo ako so that I become your channel of your blessings. Paghanda tayong magpagamit sa Panginoon, isang buhay na patotoo, gagamitin ka ng Diyos na maging dahilan ng pagpapala ng ating kapwa. Healing is not just about the physical, it's about the emotional, mental, and spiritual aspects as well. Amen. Nakakita ka na ba ng may pera, mayaman, pero masalimuot ang buhay? They will never enjoy. Nakakita ka na ba ng natutulog lang sa kawayan, kubo-kubo, pero ang sasaya sa loob? Because they are enjoying mayroong kalayaan sa buhay. And life is not only in physical. At ang pinakatrahedya natin sa mundo, alam nyo, hindi mawala ng pera. Ang pinakatragedy natin karamdaman, hindi yung magkaroon ka ng sakit. Hindi yung mabangkrut ka sa negosyo, kundi mawalay ka ng tuluyan sa kamay ng Diyos. Habang may Diyos, may pag-asa. Habang may Diyos, laging may pag-asa sa buhay natin. At laging tandaan niyo. Kasi kung hindi natin paniwalaan yan, mga magulang at kapatid ko sa Diyos, wala nang ibang Diyos na pwede natin tawagan. Wala nang ibang Diyos na pwede natin kita. Even though we came to the deepest part of this life, pinaka-deepest part of your heartache, mga kapatid, don't ever give up. Laging may pag-asa. Amen ba? So ngayon na po tayong lahat mga kapatid. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Ano man ang iyong sakit, ano man ang inyong nararamdaman, karamdaman, magtiwala ka sa Panginoon. Huwag mong hayaan na ang mga duda, mga takot ay manatili sa buhay natin. Hayaan mo na ang iyong sarili ay maging banal na tahanan ng Diyos. Hindi tahanan ng mga takot, pag-alinlangan, karamdaman, emotional problem. Bagkus hayaan natin na ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Loobin mo na ang buhay natin ay maging ganyan ka. Maging dapat
ko'y maging banal mo ka. Luklok ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papulit na sangka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Panginoon, loobin mo na ang buhay namin ay maging banal ng tahanan. Dalangin ko, Yahweh, na ang mga lingkod mong ito ay paranas mo ang lubos na kagalingan sa kanilang physical, emotional, mental, and spiritual wellness. Dalangin ko, Lord, na kaming lahat ay palayain mo sapagkat naniniwala kami na ang ibig mo, Lord, kaming lahat ay iyong pagalingan. Father God, dalangin ko po sa hapon ito na tanggapin nawa ng bawat isa ang himala sa dakong ito, Panginoon. Na sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, patuloy na maganap ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala sa buhay namin. Dalangin ko, Lord, ng bawat narito, anuman ang karamdaman, ito man ay physical, mula ulo hanggang talampakan, sa dugo, sa balat, sa laman. Dalangin ko, Lord, ang lubos na kagalingan. Sa spiritual, Panginoon, kung inaabot ng mga takot, pagdududa, kalungkutan, mga nervous breakdown, Panginoon, dalangin ko, Father God, ang inner strength mo, Panginoon. Bigyan mo ng lakas ng loob na sila ay magtagumpay. Ang aming mental, emotional, maging matibay at matatag na huwag madaig ng bawat hama ng sirkumstansya. Panginoon, pagpalain mo ang mga lingkod mong ito, maging dahilan ng pagpapala sa mga taong nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Father God, maraming salamat. Amin ang King, ang isang porsyentong tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. And Amen. Amen. And Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon, magaling at answer prayer ng mga anak ni Yahweh Shaddai. Let us give thanks.